Good day mga ka-idol! Mainit na ang pinag-uusapan ngayon sa social media ang import na si Justin Brownlee na naturalized player din ng Gilas, Pilipinas. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa Indonesia. Opo, nandoon na nga ngayon sa Indonesian Basketball League si Justin Brownlee at kinuha nga ito ng kupunan na Pelita Jaya. Sa debut game nga ni Justin Brownlee para sa Pelita Jaya ay agad-agad nagpakitang gilas ito at kumana ito ng double figure highlight at naging best player of the game. 14 points ang kanyang naging average, 11 rebounds, 3 assists at 2 steals. Marami ang nagsasabi isa itong package deal para kay Justin Brownlee. Sa score na 85-67 ay nanalo nga ang Pelita Jaya. Hindi pa daw ito ang kanyang kapasidad talaga ni Justin Brownlee. 60% pa lang daw ito sa kanyang ipinapakita. Sa kartadang 8 win and 1 loss ng Pelita Jaya, malaki ang tsansa na maiaangat ng Pelita Jaya ang kanilang kartada sa pangunguna ni Justin Brownlee. Kaya naman pinag-iisipan na nga ito ngayon ng Pelita Jaya na opera na ng mas malaking halaga para mag-extend si Justin Brownlee sa Pelita Jaya at sa Indonesian Basketball League. Kaya naman pinangangambahan ito ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel dahil ang number 1 option lang ay kondisyon lang si Justin Brownlee paghahanda sa paparating na FIBA window. Pero hindi na gusto ng Pelita Jaya na pakawalan pa si Justin Brownlee. Hangad ng Pelita Jaya na makakuha ng kampyonato sa Indonesian Basketball League. Kaya naman gusto nilang panatilihin si Justin Brownlee sa kanilang roster. Kaya naman pinag-iisipan na nga ngayon ng Barangay Ginebra kung ano ang dapat gawin para ma-buyout ang kontrata ni Justin Brownlee sa Pelita Jaya. At ayon din kay Coach Tim Cone, pwede naman lang pakiusapan ang may-ari at management ng Pelita Jaya na hanggang matapos lang ang kanilang basketball league ay pwede na itong magbalik sa Pilipinas paghahanda sa FIBA window at syempre sa paparating na Governor's Cup na malapit na. Alam natin na hindi kakayanin ng Barangay Ginebra San Miguel na makakuha muli ng kampyonato kung wala si Justin Brownlee dahil malaki ang naitutulong ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra San Miguel. Samantala, isa pang hype na player ngayon na pinag-uusapan hindi lang sa Pilipinas kundi sa Japan at sa buong mundo. Ito ay si Kai Sotto. Matatandaan, nagpakitang gila si Kai Sotto sa nakaraan FIBA World Cup window. Kaya naman narami ang nagsasabi malaki ang naitulong ni Coach Tim Cone para maiangat ang kanyang kalidad ng paglalaro. Si Kai Sotto, 3 game ng straight na double figure ang ipinapakita at very inspired daw si Kai Sotto sa kanyang naging performance at bihira lang ito or paminsan-minsan lang nagagawa ni Kai Sotto na mag-straight ng double figure. Pag uumpisa na daw ito na manatiling malakas palalo si Kai Sotto, kaya naman marami ang nagsasabi. Pinag-uusapan na rin daw ito ngayon sa NBA World. Opo, pinag-uusapan na ng mga analyst si Kai Sotto na malaki ang posibilidad kung mabibigyan ito sa paparating na Summer League ng minuto ay malaki ang tsansa na magpapakitang gilas ito at hopefully malaki ang may tulong sa advice ni Coach Tim Cone para mapansin si Kai Sotto sa mga susunod na Summer League ng NBA at hopefully siya rin ang maging kauna-unahang Pilipino na full-blooded na makakapasok sa NBA. Pero marami ang nagsasabi hindi pa kaya ni Kai Sotto ang NBA level. Kinakailangan pa niya maging dominante sa Japan B-League bago ito lumipat sa higher level. Kinakailangan niyang mapatunayan at kumuha ng kampyonato sa Japan para mapansin siya lalo ng mga NBA scout at NBA team
na gusto niyang paglaruan, especially ang Orlando Magic. Ano sa tingin nyo? Dapat bang manatili muna sa Japan si Kai Sotto? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakin Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, John David Gulapa, Ronald Bersobidad, Anthony Laquialon, Yornel Belches, Yunel Alicante, Lawson Alex, at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.